nag-inspeksyon ang LTO at ang mga polis ng Quezon City sa Araneta Center Bus Station para tiyakin ang kaligtasan ng mga babiyaheng bus at seguridad ng mga pasahero. Hindi pa man siksikan ng mga biyahero pero tila nag-uumapaw ng terminal sa dami ng mga bagahe. Mula sa Araneta Center Bus Terminal, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Yan ang number one concern ng kapulisan, Rafi at Pia, yung bagahe na dinadala ng mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal. Kung matatandaan ninyo, ay meron dati, di ba, na pinadala rito at nahuli kung hindi nasabat, ay ang bagahe na yung pala naglalaman ng Shabu Laboratory Equipment. Bagay na gusto raw na i-prevent ng QCPD kung bakit ang pulis ngayon ay meron ng arrangement sa mga pamunuan ng mga bus company para masiguro na kung ikaw ay magpapadala ng bagahe mo at hindi mo kasama yung bagahe mo sa biyahe, kailangan mag-iwan ka ng iyong ID, kopya ng iyong ID at identification din ang tatanggap ng iyong bagahe para maiwasan na yan. At yun daw MOA ay on the way pa lamang kasi sa pagitan ng pulis at ng mga pamunuan ng mga bus company para masigurong hindi na sasamantala yung mga bagahe na yan na magpadala ng mga illegal na bagay. Ngayon ay manipis pa nga yung tao rito, ina-expect na mga 9,000 passengers ang darating ngayong araw. Same period last year, lampas daw ng 10,000, kaya mas makapal ang tao nung isang taon pero hindi na nagpapakasiguro ang LTO na una nag-inspect dito kaninang umaga sa roadworthiness sa mga bus at yung kahandaan din ng mga bus driver sa kanilang mga mahabang biyahe. Ganun din ang QCPD sa mismong pangunguna ng kanilang hepe na si Chief Superintendent Richard Albano na tiningnan naman yung security around the bus terminal. Pero pinaalala ni General Albano na hindi lamang sa mga bus terminal yung ginagawa nilang pagbabantay, kundi yung kanilang 3,000 force na QCPD ay mag-iikot din sa mga communities dahil para masiguro ring hindi naman sasalakay halimbawa yung mga akyat bahay gang kung halimbawa lahat ng kanilang pagbabantay nakasentro sa mga bus terminal. At ganun din yung paalala at pagbibigay nila ng leaflet. Pwede mo ba ako ipakita ng live? Ito. Papakita ko lang kay Rafi at kay Piet sa ating mga manonood yung mga pinapamigay nilang mga pamphlet dito sa mga pasahero. May mga paalala rito ng para iwas sa krimen. Kaya pakita natin ulit. Iwas krimen. Yan. Marami dito mga paalala ng kung paano nyo po proteksyonan yung inyong mga bata, yung mga kabataan, paano magbabiyahe at masisigurong safe yung inyong mga bahay na iiwan. Kung halimbawa hindi kayo nakakuha ng ganyan mga pamphlet, pwede nyo naman tingnan sa website ng PNP PIO at iReport_krimen at sa kanilang mga Twitter account para sa mga paalala na yan na pinapaalala ng kapulisan sa mga pasahero, maging yung mga sinasabing magsi-staycation, yung maiiwan dito sa lungsod sa panahon ng Semana Santa. Rafi, Pia? Mark, siguro taon-taon talaga pinapaalala natin yung mga bagahe. Dapat bawas-bawasan pero talagang hindi mapigilan yung ating mga kababayan. Pero may paalala pa rin ba rin yung mga terminal operators at maging yung pulis sa mga ipinagbabawal namang dalhin. Katulad ng mga live animals, hindi ba? Medyo bawal na yan. Alim. Yes, Mark. Animals, yung mga nagliliyab, gaas, bawal yan dalhin. Taon-taon naman na natin pinapaalala yan, Rafi. Pero yung mga bagahe kasi, bagamat ito yung sa mga in-inspection, hindi naman mga bawal, kundi mga lata-lata ng biskwit, mga pasalubong, mga gamit nila sapagkat this is a long weekend, this is a long vacation. Kaya hindi mo maiiwasan na may dala-dala sila na mga gamit nilang mga personal, mga damit. Talagang hindi may iwasan na mas marami yung bagahe kaysa sa mga pasahero. Pero kung maaari yung inyong mga bagahe sana yung madaling buksan, hindi yung sealed na napapalibutan ng mga tape dahil yan kung kinakailangan ay bubuksan din ng otoridad. Bagamat meron sila dito mga metal detector, pero kung sa tingin, sa pagtaya ng mga otoridad na nagsiscreen dito ng mga pasahero at bagahe, nangangailangan buksan yung mga kahon, ay gagawin nila yan para hindi na kayo maabala sa mahabang queuing, mahabang pila rito, papasok ng terminal, ay yung mga bagahe nyo make sure na madali rin siyang buksan. At syempre, ang mga bagahe na ito, pinapaalala rin na hindi pwedeng dito kayo uupo pagka kayo nasa bus, yung nasa aisle ng bus, yung
mga bagahe nyo. Kung meron kayong dala na mga extra bagahe, ito ibibili nyo ng seat. Ibibili nyo ito ng upuan sa bus kung sosobra na doon sa cargo bin sa ilalim ng bus. Rafi. Mark, kumusta naman yung lagay ng trapiko dyan sa paligid ng bus station para sa mga kababayan nating papunta pa lang dyan sa Araneta Center Bus Terminal? Sa mga oras na to, simula kaninang umaga, Rafi, maluwag pa. Dire-diretso pa. Tsaka mahigpit ang pinapatupad kasi na ano dito, no, traffic. Hindi lamang ng MMDA, hindi lamang ng LTO, ng LTFRB, kundi maging yung private security ng Araneta Center. At bawal talaga yung matagal. Loading and unloading lang talaga ng mga pasahero. Hindi ka pwede magtagal dito para hindi magbara yung paligid ng Araneta Bus Terminal. At hanggang sa mga oras kasi na to, medyo manipis pa Rafi, yung bilang ng mga pasahero. When I say manipis, kasi nung isang taon na nagko-cover tayo rito, yung talagang makikita mo elbow to elbow. Ibig sabihin, dikit-dikit ang katawan ng mga pasahero. Ngayon, hindi Medyo makakalakad ka rito ng maaliwalas. Ibig sabihin, pwedeng dumaan ang hangin sa pagitan ng mga tao. Ganyan pa yung lagay ngayon ng mga pasahero dito. Hindi pa ganun kasi kay Rafi. Okay, maraming salamat, Mark Salazar.